Hello guys, nandito na naman tayo at ito pag-usapan lang natin ng mga napansin ng mga media at napansin ng mga kababayan natin ng mga demeanor nitong mga ilang mga senador dito sa minority, itong mga may sayad black. Ito sa pangalanan na natin, particularly itong si Amy Mangabarena, si Auntie Petra, si Kambing Nana, at ang magkapatid na Villar. Okay. Ano ba mga ginawa na itong mga ito habang nagtatrial? Di ba, labas-masok, no? At kaya lang, hindi sila sinisita ni Quick Melt kasi nga sabi ni Quick Melt, okay lang daw naman at pinapayagan daw naman. Kaya lang labas-masok, okay lang kung mawawala siguro mga 5 minuto para mag-share. Kaso, nawawala mga kalahating oras hanggang 1 oras. What the heck? Di ba? Anong klase ang mga yan? Di ba mga siraulo lang talaga mga hinayupak? Alam nyo kung bakit? Ito yun guys. While ongoing ang trial, ikaw ay senator judges, bigla ka mawawala, paano ka makakapag-desisyon? Kung ikaw talaga ay fair, impartial ka, paano mo didesisyonan? Kung hindi mo pinapakinggan at hindi ka interesado sa pakikinig sa ikino-cross-examine sa isang witness na ikino-cross-examine na mga kaalyado mo pa naman. Di ba ga? Itong si Binluan nga ba? Di ba? Itong OJT. Isipin mo, alis ng alis. Kung hindi pala ito siraulo at may sayad ang mga ito, tapos kaya obvious na, alam na kung ano ang boto nito mga ito at alam na kung nasaan talaga. Bagamat alam natin na ito ay may mga nasa panig ng mga may sayad, pero kitang-kita natin kung saan ano ang kanilang mga pag-uugali at kabubuhan. Tinagurian kayong senator judges. Saan ka naman nakakita ng judge na tatayo, aalis at hindi pakikinggan yung mga pinagsasabi ng isang witness? Paano ka magdidesisyon? Paano mo sasabihin na fair ang magiging desisyon mo kung hindi mo naman napakinggan? Di ba ga? Tapos bigla kang tatayo, tapos magtatanong ka ng kung ano-anong tanong. Hindi mo naman naiintindihan na hinayupa kayo. Di ba ga? So yan ang isa sa mga kasirauluhan nitong mga ito sa kakapalan ng muka. Pero mapapag-isip-isip mo rin, teka lang. Baka naman itong mga ito ay nabuburyong na rin sa katatanong nitong mismong sila, nabuburyong na sa pagtatanong nitong lawyer nilang OJT. Di ba ga? Dahil sa kabubuhan rin naman ng mga pag-cross-examine na paulit-ulit, baka naman nabuburyong din itong mga ito, pero hindi natin alam. Pero ang isang sigurado ako, wala naman itong mga itong marinig talaga, wala itong mga itong ma-interest na marinig talaga kung ano ang sinasabi ng mga witness laban kay Inday Sara, dahil buo na ang desisyon nito hanggang sa dulo. Itong 5 ito, buong-buo na ang desisyon nito hanggang sa dulo, no? Isama mo pa diyan si anong pangalan ito? Si Pia Madamdamin. Kaya lang hindi, yung 5 lang ang nakitang palabas-labas kasi, di ba? So buo na ang desisyon nito hanggang sa dulo. So kaya wala silang pakialam, okay? So pangalawa, itong si Zuleika ay hindi na matutuloy ang pag-testify. 2 sila, tsaka yung isang I think Sergeant at Arms yata sa sa Senado. Sa Senado, sa Congress na supposed to be ay dapat ay magiging testigo rin. So hindi na sila mag-a-appear para hindi raw na masayang ang oras, sapagkat ayon kay Congressman Jervil, na-meet na naman yung mga kinakailangan. Kumbaga, during the cross-examination nitong mismong si OJT at itong si Attorney Ligutan, lumabas na ron yung mga kinakailangan nilang itatanong sana dito kay Zuleika at dito sa isa, no? So 2 yon. So hindi na matutuloy. So sayang, no? Anyway, ganun talaga, at least mapapabilis. So
dalawa na yung witness na hindi na i-present ng ng prosecution kasi nga na-comply na naman. Nakuha na yung gusto nilang kuhain sana, itanong, kumbaga, dahil sa kabubuan na marahil nitong lumabas na. Kabubuan nitong OJT. Lumabas na yung mga dapat nilang itatanong sana. So, nandoon na sa mga lumabas na sa cross-examination nga. So, yun. Ano pa ba? Di yun nga, ang kabubuan nitong mga hinayupak na mga antitibay ng mukha nitong mga senador na ito na senator judges, yung 5, na walang ginawa kundi magpalabas-labas at baliwalain. Guys, ito kasi ay hindi biro yung ginagawa nila. Ang ginagawa nila ay pagpapakita ng paglapastangan sa ating konstitusyon, sa ating proseso, sa proseso ng impeachment trial, di ba? Na ngayon ay ginagawa. Ito ay kawalan ng respeto at pagpapakita ng kawalan ng paggalang sa taong bayan. Isipin nyo yun. Ang prosesong ito, accountability, ito ay para sa taong bayan, no? At nanonood ang taong bayan. So ito, mga pinagagawa nila ay lagi nating tatandaan. Kaya sa eleksyon, hindi natin ito kakalimutan. So yung pagbaliwala nilang yan ay simpleng pagbaliwala din sa taong bayan. Okay? So yun lang po. At kakatapos ko lang kumain ng dinuguan para kay Marco Tae. So yung pagkain kong yun, inihahandog ko para kay Marco Tae talaga at sa mga ilang mga miyembro ng kulto. So yun lang. So mga bobong didilis dyan na nyo. Ang tatay nyo ay preso, ang BP nyo ay bobo. Manatili kayo mga bobo at may side sapagkat ang may sayad ay laging high blood. Bye! Sumadsad sa negative 27 ang trust rating ni Marcos. Mantakin mo, negative 27. Pinakamababa sa kasaysayan ng Pilipinas. Hindot ka. Sinusuka ka na ng mga Pilipino. Hindi ka mahiya. Mag-resign ka na. Alam mo, ito kung meron ka talagang delikadesa o honor na tinatawag, kung yung tiwala ng taong bayan ay negative 27 na, abay putya, mag-resign ka na. Alam niyo kung bakit? Remember, ang presidente kaya na andyan yan sa posisyon dahil binoto ka ng taong bayan. Dahil ang naglagay sa iyo sa kapangyarihan ay ang mga Pilipino. Ngayon, parang eleksyon din yan. Itong mga lumalabas na survey na yan, hindi lang isa ha, napakarami. Itong huli, Publicus Asia, negative 27. Ibig sabihin nun, ayaw ka na ng mga Pilipino. Putya, mahiya ka naman. Lantaran na yan, mahiya ka naman. Unless, sabog ka at wala ka ng pakiramdam. Diba? Yun lang naman ang tanging dahilan para mag-stay ka sa power eh. One, kumikita ka. Pangalawa, sabog ka. Kasi hindi mo na nararamdaman yung galit ng mga Pilipino. Dito, obvious na. Hindi lang isang survey ito ha. 3 na ang lumabas na survey, negative ka. Itong huli, negative 27. Tapos yung sinisiraan mo, yung sinusubukan ninyong pabagsakin, mas mataas pa sa'yo. At patuloy na tumataas. Ano ibig sabihin nito? Wala na talaga. Wala nang nagtitiwala sa'yo. Yung mga propaganda nyo laban kay BP Sara Duterte, hindi na effective. At congratulations pala kay Auntie Claire ha. Isa ka sa mga dahilan kung bakit bumabagsak ang tiwala ng mga Pilipino kay Marcos. At isa ka sa dahilan kung bakit tumataas ang tiwala ng mga Pilipino kay BP Sara Duterte. Kaya congratulations, Auntie Claire. Manatili ka sa posisyon mo ha, hanggang sa gusto mo.